Si Arthur O'Connor na dumating sa aming bayan na sakay ng balon ay sa amin natulog kagabi. Hindi ako mapakali sa tuwa, kaya gising na gising ako. At nanaginip pa akong sakay ng balon at nahulog ako sa kama. Gusto ko talaga sumakay sa balon at lumipad sa impapawid. Kailangan makasakay ako doon. Hayaan natin siya matulog. Dapat lang. Alam mo, gustong-gusto kong makinig sa mga kwento niya. Kaya lang ang aga niyang natulog kagabi. Pagod siya, pabayaan na lang natin siya. Tama na nga ito. Salamat ha. Teka, sandali. Oh, bakit? Kasi sabi ng mga kaibigan ko, kampon daw siya ng kasamaan. Totoo ba yun? Ha? Kampo ng masama? Oo, pero sa palagay ko hindi naman eh. Talagang hindi, Jim. Isa siyang ininyero na gumagawa ng makinarya. Kaya lang, totoo ba yung meron siyang malaking pakpak? Wala, Jim. Kalokohan yun. Huwag kang maniniwala sa sabi ng kaibigan mo. Hindi totoo yun. Pasensya ka na. Kasi yun ang sabi ng mga kaibigan ko, kampon daw siya ng kasamaan. Ay nako, Jim. Hindi totoo yun. Huwag kang maniwala doon. Tom, pahiram mo naman sa akin. Huwag kang maingay, baka magising si Arthur. Tatahimik ako pag binigay mo sa akin yan. Akin na. Pasuot mo na sa akin. Sige na, Tom. Akin na yan. Huwag ka sabi maingay! Naalala mo na ako makita. Paano? Nakabaligtad? Ikaw kasi, Tom eh. Magandang umaga sa inyo. Tignan mo, ang ingay mo kasi. Magandang umaga. Magandang umaga. Nakatulog ka ba mabuti? Oo, salamat. Masarap mahiga sa kama mo, ang sarap matulog. Mabuti naman. Ngunit hindi na ako dapat matulog dito mamayang gabi. Kasi Tom, mamaya ay tutuloy na. Hindi mo na kailangan lumipat. Sige na, dito ka na lang ulit sa amin mamayang gabi. Ngunit labis na. Pag umalis ka, malulungkot si Mary. At gusto pa naming makinig sa mga kwento mo tungkol sa balon at sa Chicago. Yung mga kwento mo sa amin. Oo nga. Bihira kami magkaroon ng panauwi na galing sa ibang lugar. Alam nyo, noong bata rin ako, natutuwa din akong meron kaming panauhin sa bahay namin. Kaya nga Arthur, yun nga ang sinasabi ko. Dito ka muna sa amin na matagal. Isang linggo o isang buwan. Kahit isang taon pa. Yan! Ang galing! Ang galing! Arthur, kailan nga pala darating ang sundo mo? Hindi pa tiyak, ngunit palagay ko mga bukas ng gabi marahil. Ano? Naku, ang dali naman. Maaari din sa Makalawa. Siguro nga, matagal din naman kung manggagaling pa siya sa Chicago, di ba? Kung ganun, Mary, mga 2 araw pa ako rito. Siguro, mga sundalo ang darating para kunin ang balon. Oo, Magdadala ba sila ng karwahe o sasakyan? oo, maaari yun, Tom. Hanggang hindi pa sila dumarating, hindi mo ba kayang maayos ang balon at paliparin mo ito dito sa bayan namin, Arthur? Tom, Sa palagay ko, mahihirapan, Tom. Dahil hindi ko pa nakikita ang lahat ng nasira. Ganun? Pero titignan mo mabuti, di ba? Ano? Ngayon na? Ang balak ko sanang gawin dun, Tom, iiwan ko na lang ng ganun ang balon. Wag, ayusin mo at palutangin mo ulit. Kahit na lumutang yun, hindi ako may babalik dun sa Chicago. Pero gusto ko kasi sumakay dun at lumipad din. Tom, tama na yan. Sinabi mo na sa akin yan, ngunit ang paglipad sa papawirin ay nakakatakot. Pag nahulog ka kahit sa taas lang ng 10 metro, baka ikamatay mo yun, Tom. Hindi naman siguro. Hindi naman ganun kabilis bumagsak ang balon, di ba, Arthur? Yan ang hindi ko pa natitiyak, Tom. Mapalad lang ako dahil hindi ko pa nararanasan yun. Ngunit nung bumaksak ako, masakit. alam ko na nga ang gagawin natin, Arthur. Sasama ka sa akin ngayon para matignan ang sugat mo at mapalitan yung benda mo, ha? Salamat, Mary. Sige. Arthur naman, palutangin mo ulit ang balon. Paliparin natin ulit yun. Tom, huwag ka ngang makulit dyan. Gulong-gulo na nga ang isip ni Ginoong O'Connor ngayon. Arthur, papayagan mo ba ako sumakay doon pag nagawa na yun? Ay, hindi maaari. Mapanganib yon. Hindi ba, Arthur? Konting kaba lang ang mararanasan mo doon? Hindi ka ba talaga natatakot?
Totoo, hindi ako natatakot. Sige na naman, paliparin mo ulit. Tom, ano ba? Sige na po. Arthur, maaari mo bang palutangin yung balon uli nang mag-isa ka lang? Hindi ko sigurado, Mary. Ngunit dahil sa hinihiling ni Tom, susubukin kong mapalipad ulit ito. Gagawin ko lahat makakaya ko. Pero kung mapalipad mo man yun ulit, baka naman tangayin lang yun ng hangin sa kung saan-saan. Pipilitin kong wag mangyari yon. Sa isang banda, mapalad nga ako at nakarating ako rito sa bayan ninyo. Di sana hindi ka nasugatan ng malubha. At hindi ka rin nalayo sa Chicago. Sa akin ay hindi yun ang dahilan. Ano? Kung sa ibang bayan ako napadpad, hindi sana kita nakilala, Mary. Arthur, magpapatingin ka ba sa doktor ngayon? Mamaya siguro. Ano? Talaga? Bago yun, pupuntahan ko muna ang balon at titignan ko kung ano ang kailangan doon. Ayos. Kung ganun, gagawin mo ng balon ngayon. Maayos ko kaya yun bago dumating ang mga sundalong kukuha nun? Ayusin mo na. Ayusin mo na agad-agad. Tama na yan, Tom! Tama na! Hak, tama na rin yan! Tama na! Ngayon, hilahin nyo na ang mga lubid! Sige na! Hak, dahan-dahan lang, ha! Dahan-dahan! Sige! Sige, ganyan lang! Magaling! Dahan-dahan lang, Tom! Hak, dahan-dahan lang! Ganyan nga! Ganyan nga, Tom! Sige, hilahin nyo pa! Tom, sige, hila! Yan, ganyan nga! Tom, Hak, tama na! Ayos na yan! Itali na ninyo ang lubid sa puno at bumaba na kayo! Aayusin na natin ngayon ang balon, kaya galingan nyo mga bata! Ha? Sige! Ano yan o? Tandaan! Arthur, anong susunod? Paiinitin natin ang hangin sa loob ng balon. Kumuha kayo ng maliliit na kahoy. Marami, ha? Ako! Sana'y matapos natin. Huh? Yan, tapos na. Doktor, tama na po ba yun? Magaling. Maraming salamat po, Doktor. Maari pong hanggang bukas pa ako dito. Kamusta na po ang sugat ko? Ay, kailangan ko pa ulit makita ang sugat mo nang matiyak natin kung tuyo na nga. Opo. O siya. Hanggang bukas. Hanggang bukas po. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Mitchell. Sige, Arthur.
Mary, bakit hindi mo tignan yung balon? Wala naman sigurong darating na pasyente ngayon. Po, baka po. Sige na, Mary. Bilisan mo at paalis na si Arthur. Arthur, sandali! Mary, papanik ka ba sa loob ng balon pag ito'y lumutang? Gusto ko nga sana pero natatakot naman ako. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako ron. Oo nga, kasama kita. Pero natatakot pa rin ako. Hak! Magparikit pa tayo ng maraming kahoy! Sige! Ingat lang! Baka matalsikan ng apoy ang balon at masunog ang tela. Mag-iingat ako. Gusto ko kasing lumipad dito ulit eh. Nilipad ba ito sa ginagawa natin ngayon, Tom? Oo, lulutang ito pag uminit ang hangin sa Oo, loob. naniniwala dun. Hak, siguro! Natatakot ka sumakay dito sa balon, di ba? Oo, natatakot ako. Ba't ikaw, hindi ka ba natatakot? Wala ako noon! Naku ang tapang mo pala, Ben Bakit? Hindi mo ba alam? Ikaw, Becky, hindi ka rin ba natatakot? Hindi ako matatakot basta ba may kasama ako. Oo, sino kasama yun, Becky? Halimbawa, si Tom. Tom, ilan daw ba maaaring sumakay dito? Hindi ko na itanong kay Arthur eh. Pero sa palagay ko, mga 3. Ganun ba kalakas to, Tom? Naku Ewan, basta ang alam ko malakas to. Ben, magparikit pa tayo ng kahoy. Palagay ko tama na yan, Tom. Diba sabi nga ni Arthur, yung tama lang daw ang init? Baka sumobra. Mas magaling siguro kung mainit na mainit. Magparikit pa tayo. Sige, Tom, gawin mo yun para masunog ang buong balon. Bumalik na si Arthur, oh. At kasama pa niya si Mary, tignan nyo. Aba, kay daming mga bata ang naririto, Arthur. Sa dami nila, yung kailangan mga kahoy ay nakuha ka agad. Nagpapasalamat nga ako sa kanila. Oo nga, parang ang gusto nang lumipad ng sasakyan mo Oo nga, parang umaangat na siya ng kaonte, Mary. Baka magtagumpay kami ng mga bata. Sandali, pupunta ako doon. Ano, Tom? Salamat sa inyo. Wala bang naging problema? Wala. Kamusta naman ang apoy? Ayan, mabuti. Arthur, kailan ito maaaring lumipad? Sandali. Titignan ko muna. Aba, mukhang walang lumalabas na hangin galing sa loob, ha? Kung ganun, kailan to lilipad, Arthur? Kung wala tayong magagawang mali, maaaring bukas na bukas rin ay lumutang na ang balon na ito. Bukas? Maaari na ako sumakay dito bukas? Basta panatilihin nyo lang ang apoy, mga bata. At titignan ko lang ang mga lubid para makatiyak tayo na hindi tatangayin ang balon. Mas mabuti na yung nakakatiyak tayo, hindi ba? Mary! Lilipad ako sa papawirin bukas. Oo, narinig ko. Kaya lang hindi ako sigurado kung papayagan ka ni Inay na sumakay dyan. Huwag naman. O sige, sasakay na lang ako nang hindi niya alam. Ay nako, hindi rin kita papayagan. Bakit naman? Ngunit alam mong mapanganib yun. Sasakay din naman si Arthur eh. Siya ba, hindi mo inaalala? Huwag ka mag-alala, Mary. Hindi mabilis ang pagbagsak niyan. Alam ko dahil nakita ko nung bumagsak dito yan. Sasabihin ko rin bang kay Arthur na wag nang sumakay? Huh? Mary, pag ginawa mo yun, sasama ang loob ko sa'yo habang buhay. Itong si Tom, oo.
Oh, pardon. Huwag mo na muna sanang piliting paliparin ang iyong balon. Bayaan mo na lamang na kunin yun ng mga sundalong darating. Ngunit, Hepe, bakit ayaw niyong mapalipad ko yun? Ipagpaumanhin mo sana, kaibigan, pero ang totoo kasi niyan ay ilan sa mga taong bayan na nagsasabing kampon ka raw ng kasamaan. Hindi totoo yun, Hepe. Alam ko namang hindi totoo yun, pero ang iba kasi rito ay maraming pamahiin at hindi ko naman sila masisisi dahil ako maningay lang nakakita ng ganyang klaseng sasakyan. Alam mong hindi ako kampo ng kasamaan, Hepe. Kilala mo na ako kung sino ko. Ang sabi kasi nila ay kung kampon ka raw ng kasamaan ay hindi agad namin malalaman ng tungkol doon. Hepe naman. Kinakabahan kasi ang iba dahil baka raw tangayin mo ang mga bata dito sa amin. Ano? Hindi naman mangyayari yun dahil hindi ako nangunguha ng mga bata. O hindi ba mahilig ka sa mga bata? Oo, Hepe. Ngunit wala akong balak na tangayin ng sino mang bata. Ngunit sinabi mo sa mga bata na papasakayin mo sila sa iyong sasakyan. Oo nga. Ngunit, O ano ang mangyayari sa kanila kapag tinangay ng hangin ng sasakyan mo? hindi na ulit mangyayari yun, Hepe. Pero hindi ganun ang iniisip ng mga tao dito. Sa totoo lang, ikaw ay pinadpad ng hangin dito galing sa Chicago. At hindi pa rin namin natitiyak kung ikaw nga ay galing sa Army Arms Laboratory sa Chicago. At hanggat hindi dumarating dito ang mga sundalo para sunduin ka, Hepe! kaya kaibigan, kung po pwede lang, huwag mo na munang paliliparin ang sasakyan mo. At binabalaan kita, huwag na huwag mong pasasakayin doon ang mga bata. Naayos na rin. Lilipad na tayo sa papawirin nito bukas. Parang gusto ko na rin sumakay, Tom. Tama, huwag kang matakot. Sabay tayong sasakay. Huh? Oh, ayun na pala si Arthur. Ha? Oo nga. Arthur! Anong pinag-usapan niyo ni Hepe? Tom, Hak, magdala kayo ng tubig dito agad at papatayin ko na ang apoy. Ha? Di ba dapat tuloy-tuloy ang apoy? Hindi na. Hindi na natin dapat to palatangin. Ha? Ititigil na natin to. Papatayin ko na ang apoy ngayon din. Sige na, kumuha na kayo ng tubig ni Hak. Ito naman. Gusto ko pa namang lumipad na bukas. Di ako titigil hanggat hindi ako nakakalipad sa papawirin. Gagawin ko na lahat ng paraan.